you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Got into meditation, just try to be more patient. Find a passion, a purpose, a reason to keep chasing all the dreams that I had when I was a little kid. Whatever happened to those dreams, man, there's So ayun na mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 108,900 sa presyo niya. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang price ngayong 2025? At para naman dun sa mga installment na naghahanap dyan, available din po sila na pakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung terms nila. Siyempre, meron niyang rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya kapag kinuha niya ng hulugan? O mas maganda kung cash yung kukunin? Pero para naman dun sa lahat ng mga nakakuha na ng ganito, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section kung ano nga ba ang mga naging experience natin sa motor na to. Para at least may share natin sa iba doon. So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle tayo nagkakahalaga ng 89,000 kapag kinuha nyo ng cash? Magiging available na rin yung ating finance dito. So medyo hintay-hintay lang tayo dun sa mga gustong kumuha ng hulugan. Pero sa ngayon, cash available pa lang po ang motorcycle na to. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? And sa mga nakagamit na nga pala ng version 1 nito, kamusta naman? Okay, meron tong version 1. So ito na yung naging version 2 ngayong 2025. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma nito at yung presyo? Comment nyo naman yan. Ayos na ayos siya. So syempre, hindi na natin patatagalin. I-on na natin agad yung kanyang ilaw. So nga pala, ito yung kanyang remote. Yan, tsura, ayaw mag-focus. Ayan, yan yung kanyang remote. Tapos, pwede natin siyang i-on. Push natin. Yun, o. Kita nyo ba? Ulit-ulit natin. So, meron siyang ilaw dito sa ignition. And, pag in-on natin yan, yan ang makikita natin. So, meron siyang colored display. Ayan. So, makikita natin dito, RPM, yung kanyang battery, check engine, fuel, so medyo empty na ang isang to. And then speedometer, odometer, meron tayong clock. And then signal light dito sa side, left and right. Ayan, dito naman. So wala tong hazard eh. So may mga nagtatanong, meron tayo kasi ditong menu. Ano daw tong menu na to? Ito ay flasher. Kita nyo yung ilaw. Ayan, flasher po yan. Sa mga nalilito, ayan, tingnan nyo, may mag-blink dyan. Ayan, diba? Flasher po yan. Okay. So, ayun na nga. Dito sa front, kita nyo naman, meron tayo rito na maliit na windshield. Okay, wala nga lang silang logo dito. Sana dito lagyan ni Racal nung logo nila. Okay. Tapos, yung mga decals niya, ito may RVX lang siya dito. Tapos, di ko lang din sure kung anong CC to kasi walang nakalagay na CC. Kung anong CC siya. Okay, so medyo clueless din talaga ako pagdating sa brand ni Racal. Dahil nga, bumabalik si Racal sa market. Ito talaga, mga pambato talaga nila ngayon. So, tingnan natin yung ilaw. So, bukod dito sa ilaw na to, yung kanyang headlight is ito yung itsura. Okay, so park light niya. Ito yung kanyang headlight mismo, yung high beam. Ito dito sa side. Okay, yan yung high beam niya.
Okay, so yung signal light niya, yung signal light dito sa side, ayan. So meron siyang signal light, tapos meron pa siyang park light dito. So visible din yan sa gabi. And mas ano to, mas maganda rin na ganito yung itsura, no, naka LED halos lahat ng ilaw nito, tapos dagdag mo pa naka projected lamp siya. So ganun ang itsura niya kapag naka high beam. And then sa tail light naman, ito naman ang itsura ng kanyang tail light. Ayan, so signal light ito, syempre signal light niya. Tapos yung tail light niya, yan parang pa-X or parang katulad nung sa PCX, medyo mas maliit lang siya ng bahagya. Ayan. So patayin na natin. Okay. Yan, yung itsura naman dito sa kanyang front. Okay, dahil nga pogi na yung ating headlight, talagang maangas na yung datingan niya. So ayan, meron tayo rito LED na headlight, daytime running light, split type naman siya. And then parang meron tayo rito carbon fiber finish. And then yung signal light niya dito sa side. Ayan. And then telescopic fork. Yung ating fender, flexible din naman. Maganda rin yung plastic na ginamit dito. Hindi rin siya ganun kakapal. Ayan. So, maganda yung mugs. Naka-paint na rin siya kung ano yung kulay ng fairings dito. Kulay red. Kulay red din yung kanyang mugs. Ayan. Kita nyo naman yan. Single disc brake din tayo rito. Okay, dual pad caliper. Tingin ko, hindi pa siya naka-ano. Hindi ko lang din sure kung naka CBS na siya, pero yan, makita natin dito. Parang yung sa RFI natin. Tapos naka single disc brake, ito speedometer sensor. U1 yung kanyang brand at yung size dito sa ating tires is 180 by 40. Ito ay naka tubeless na rin. Ayan. So, dito sa side, meron tayo dito na decals. Ayan, minimalist lang din, tsaka sporty looking yung kanyang decals. Ayan. Naka-telescopic fork tayo rito, naka-combi brake tayo rito. Malay naman natin sa mga darating na taon, maglabas din ng ABS na ito. Malay natin, magkaroon din siya ng turbo. Malay natin, magkaroon din siya ng iba-iba pang update para dito, di ba? So, antay natin yan. Pero ngayon, enjoyin natin yung motorcycle na to. Talagang humahataw, sumasabay. Uy, meron siyang sensor na mamamatay siya or pag ginagalaw siya. Diba? So, ayan. Itsura natin dito, kulay gray na glossy. And then, matte finish na extension. Dito rin sa side na to, matte. And, naka-mugs ang isang to. Tubeless na rin. Cordial yung kanyang brand and yung size dito ay 180 by 14. Ito naman naka single disc brake. Ito ay speedometer sensor to. Hindi siya ABS, malay natin, 'di ba? So naka combi brake, ayan, naka dual pad caliper tayo rito. And dito sa likod, ayan yung itsura natin, yung datingan niya. Tapos yung pinagkaiba nito dun sa last time na vlog natin na isang kulay, dito naman ay red and white. Yung makikita natin dito sa Euro. Ayan, may Euro motor dito. Ayan. Ito yung RVX. Wala talaga siyang wala siyang CC, kung ilang CC, kung 155 ba o ano, wala siyang nilagay na gano'n. So, meron din tayong padding. Okay. Pwede nyo tanggalin yan, pwedeng linisan. Tapos, yung kanyang gas tank. Ayan. So, malaki din yung kanyang fuel capacity. And dito naman sa ating ignition, ito binubuksan yung fuel and then seat. Ayan. Ito yung kanyang susi. Ito yung itsura niya. Okay. Ito naman sa ating side pocket, meron tayo rito USB charging port. Dalawa naman yan. Pwedeng Type-C and yung ordinary USB. Ayan. Ayan. Naka-digital panel na rin tayo rito, pero hindi ko kasi makikita kung ano yung mga nandito sa kanyang dashboard. Pero sana sa mga susunod natin na vlog kay Rakalis, makita natin yung mga ilaw, yung dashboard, and yung mga taillight, and then kung ano yung mga function niya, diba? So, ayan. Sa mga switches niya, maganda yung switches. Sumasabay din. And meron tayong kill switch dito. Park light, headlight, and off. Electric starter. Lever natin dito. Makapal din. Ayan. Smooth naman din yan. Grip natin makapit. And then yung throttle, sobrang babaw din. Sa side naman, meron tayong flasher. High and low. Meron tayong signal light. And then busina. Ayan. Dito naman sa side, meron tayo ritong kulay red na decals na Griffin 180i. Siyempre, meron tayo ritong
emblem ng Euromotor. Yan yung datingan niya. So meron pa tong maliit na windshield, so hindi nila kinakabit kapag hindi pa ipo-pull out. Okay, so dito naman yung ating gas tank. Yan yung datingan niya. Open natin. Ito yung seat and open. Ayan yung seat, tapos fuel. Ito naman ay yung ignition niya, ang ganda talaga eh. Keyless nga pala ang isang to. Ito yung kanyang remote. Ayan, switches natin dito. Meron tayo rito idling stop, park light, headlight, and off. Ito electric starter. Tapos lever natin, ganyan na itsura. Yung grip natin dito makapit. Tapos throttle, sobrang responsive, tsaka mababaw lang oh. Okay, tapos dito naman meron tayong set pala rito. Ayan, alam ko tinatouch lang to. Ayan, so dito naman yung kanyang lever din. Ayan, smooth lang din. Tapos yun nga, flasher, hindi siya menu, flasher. Okay, tapos high and low, signal light, and busina. So busina check natin para at least malaman natin kung malakas ba yung busina na ito. Malakas yung busina, goods na goods yung ating busina, kahit hindi ka na magpalit, all goods na to. Yan, sa baba meron tayo ritong Euromotor, Euro. Ayan, tapos dito naman is meron tayo ritong, ayan, so USB charging port. Ayan, so ready na yan, pwede na tayo mag-charge dyan. Pag bumabiyahe, safe na yung ating mga gadget, hindi tayo malulubat. So sa side, dito sa ating upuan, meron tayo rito na stitches, and then ayan, yung stitches niya rito. Sa natin, seat. Okay, ayan, ganito naman ang itsura nung seat. Ayan, so maganda rin yung leather, makapal din yung foam. Ayan yung design niya rito. Tapos makapal yung ano niya, foam niya, kahit dun sa OBR natin, inupuan natin niya kanina. So meron na rin tayo rito na helmet hook, and then mga basic tools. Meron na rin tayo rito battery, and then kagandahan, meron na rin tayo rito bracket para sa top box natin. Ayan, so naka-air-cooled nga pala ang isang to. Mukha lang talaga siyang naka-liquid cooled, pero ayan, naka-air-cooled po siya. And then meron na rin itong harang na goma para at least yung mga talsik ng putek hindi siya masyadong madudumihan. Meron na rin tayo rito tire hugger, naka-dual shock din tayo rito. Ang forma din yung design ng ating muffler. Ayan, yung ating cover dito, stylish din yung datingan. Okay, so naka-single disc brake din tayo rito at naka-single pot caliper tayo. Okay, yung ating naman gas tank, open natin. Ganyan ang itsura niya, so safe din. Hindi to basta-basta malalagyan ng tubig or mapapasukan yung gas natin ng tubig. Ayan, kahit sa ulan. Tapos isa sa mga magaganda rito, yung kanyang upuan. Nakaka-million seat na tayo rito. Tapos maganda yung itsura. Tingnan natin. Ganito yung kanyang itsura. Ayan o, parang carbon fiber finish yung datingan niya. And then may sandalan dito. Tapos yung kanyang itsura nung leather, machong macho. Tapos yung lambot ng kanyang foam, maganda yung foam na ginamit dito. Tsaka hindi ito yung basta-basta masakit sa pet pag nag long ride. Ayan. Tapos ang luwag dito sa ating OBR. Okay, so syempre extension ng ating paa. Ito may padding pa to, hindi lang nila nilalagay dito kasi para at least hindi madumihan agad. Ayan yung tsura. And then mayroon tayong Griffin na decals dito. Ayan. So kanyang foot pegs, ito yung tsura. Maganda rin. Tsaka malapad, diba? Tapos mahaba siya. Kaya yung tapak ng ating OBR is safe naman yan. So yung ating radiator, maganda rin yung cover. Ito yung tsura naman dito sa loob. Kita natin yung mga throttle body. Kaya kapag meron tayo i-adjust dito, madali lang din siya, accessible naman siya. And meron tayong pangharang para sa putik. Meron tayong dual shock na may baso, and then adjustable naman yan. Meron din tayong magandang rear fender or tire hugger. Okay? Ayan. Yung size para dito sa likod, yung gulong niya ay 120/70 by 14. Naka-tubeless na rin ang isang to. Ayan. Sa taillight, itsura. Yan po ang itsura ng taillight niya.
Yun, no? Ayun. Ayan, yung taillight po niya. And yung ating signal light dito. Flexible naman siya. Pero ingat pa rin tayo dito para sa mga parking. And then may plate light na rin tayo, reflector. Ating lagayan ng plate. Reflector, meron din tayo dito sa baba. Tapos malapad yung ating fender. Yan. Wala tayong kickstart dito, pero ito yung Motofino. Kung familiar kayo sa Motofino, sila po yung may gawa ng motorcycle na to. So, may kill switch na rin tayo dito sa ating side stand. Okay? Ayun yung itsura natin. So, yun yung kabuuan. Okay, yun yung kabuuan ng ating RVX. Yan. Racal RVX. So, meron silang kulay red dito. Puntahan nyo na lang dito sa may Angat. Okay, so RHC Builders Warehouse. Angat. Okay, so comment na naman kung nagustuhan nyo yung ating vlog for today. Ayos yan. Tapos may swing arm din tayo rito. Magandang tambucho, bulky tingnan. Naka single disc brake, dual pot caliper. Cordial din yung kanyang brand at yung size dito sa likod ay 120/75/14. Ayan. Signal light, nakita na natin yan. Plate light, meron din tayo rito. Reflector. And malapad yung ating fender. Ayan. So, dito naman sa ating panggilid, wala tayo ritong kickstart. Kaya monitor natin palagi yung ating battery. Lalo na kapag taon na natin ginagamit, mag-ano na kayo, bumili na kayo or mag-reserve na kayo ng battery para dito. So, meron tayo ritong side stand kill switch. Ayan, meron din tayong ganyan para sa safety features ng ating rider. Ayan. Oo nga pala, ito nga pala yung ating compartment. Tapos yung padding nandito nga rin pala. So parang kasya dito, half face siguro. And then ito yung battery. Safe na safe sa mga nagtatanong kung nasaan yung battery. And dito siya. So tagon-tagon naman siya. Hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig. Yun, okay? So, yan, luwag, 'di ba? So, yan. Ngayon naman is upuan natin. So, last time nakapag bike pit na tayo nito, pero upuan pa rin natin para at least masakyan natin yung lahat ng kulay ng Griffin 180. So, tara, sakyan na natin. Kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko, ang motor na to. Ayos yan. So, yun nga, ngayong 2025, last time na upuan natin yung isang kulay, yung yellow and blue. At least ngayon may available sila na kulay black. So upuan pa rin natin para at least mapakita ko sa inyo kung ano nga bang itsura natin dito kapag 5'2" yung height, yung uupo sa ganitong motorcycle. So yung floor medyo naka-elevate ako ng konti, pero side stand muna natin. Try natin side stand. Yun. So, yun mga best, no? Ngayong 2025, nakita natin itong RVX. Okay, RVX 150. Ang forma yata nito or cc nito. Pero hindi ko pa kasi sure or hindi ko pa siya nakikita talaga kung ilang cc ang motorcycle na to. Sa mga nagbabalak bumili na ganitong motorcycle, available po dito sa may, dito po yan sa may Angat. Okay, madali lang naman siyang hanapin.